I will give you the treasures and riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Magandang buhay mga katiyats, meron tayong i-analyze ngayon partial analysis nitong mga napakalaking mga markers. Ito yung mga big boulder distant pointer markers. At bago tayo magpatuloy, mag-shoutout muna tayo. At shoutout kina Dennis Mordino, shoutout kay Vince Biucama, Glenn Mario, Robert Cabonilas, kay Willie Ginaldo, kay user UH2, shoutout kay Danilo, kay Dongski Olivo, Jonathan Bisaya, kay user TJ5, shoutout din kay Bung Hike, kay Christopher Rutas, Jonathan Thomas, kay June Manalang, at shoutout kay Alex Parula, Joaquin Iroiza, kay Robert Amante, shoutout din kay Marco Hunculada, Alberto Akak, kay Zafero, Alvin Jacinto, kay user VY8, Johnny Dacer, and lastly shoutout kay Pips Gilmar, kay Ray Casilaw, at kay Jero Mendoza, at sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating analysis. Magandang buhay mga katiyats, meron tayo ngayon i-analyze na dalawang malalaking big boulder marker. Ito yan at saka ito ang ating example. Ito'y nakuhaan at ito yung pagkakuha, dalawang gold bars na nariyan, at sa ibabaw nitong bato, itong bato ay merong itong mga bato na nakita nyo dito na natibag-tibag ay dito yan, nakaganyan yan, nakatabon yan, ganyan. Talagang mababaw lang talaga, pinats lang ng simento. At merong ano yan, meron siyang, kung nakita nyo kanina yung bilog na butas, meron siya dito, merong nakaganyan na, ayan, bilog na butas. At yun pala, ang gold bars ay narito lang na, ayan, diyan lang. At ang kanyang marka na ang kahulugan niyan ay treasure on the spot. So pwedeng under sa rock, pwedeng sa loob ng bato. Dahil sa malaking bato, ito ay talagang nilagay nila sa ibabaw ng bato at hindi sa tubig. Nakita nyo merong river. Hindi nila nilagay sa river kasi mahirap kunin kapag bumalik sila. Okay, ito yung marka, oh. Tingnan nyo ito mga katiyats. Ito yung bilog na sinasabi ko na narito. Diyan yan nakalagay. Kaya nga merong gold bar dahil sa sign na yan. Ngayon, ang pointer marker nito, which is ito ang topic natin ngayon, distant pointer marker, malayo na pointer. At kapag malayo, nasa 100-200 meters ang lalayo niyan. Talagang malayo yan. Ang nagturo dito na bato ay malayo, nasa kabilang side of the river. So merong 100 plus, estimated lang yan, 150 meters ang distansya ng isang bato doon na nakaharap dito. At ito naman nakapoint din sa isang bato. Bali tatlong malalaking bato ito na baka ang lahat ng mga yan ay may laman kasi nagano sila, nagturuan. Yung isa nagturo sa isa, yung isa nagturo. At ito lang daw ang nakuhaan na bato. Yung dalawa, iwan ko lang kung binasag din yung mga bato doon. Pero check nyo kung kayo yung taga riyan o kayo yung nag-send nito sa akin, check nyo yung dalawang bato pa kasi malalaking bato yun. Lalo na yung parang bilog na bilog, merong laman yun. Okay, so puntahan na natin tong kakaibang talagang malaking bato, no? Malapad siya. Ito yung natural shape rock. Hindi ito kinarb ng hapon, pero meron silang nilagay na marka. Ito, close up natin, ha. Ayan, oh. Ito yung kanyang marka. Square hole. At meron pa dito parang heart. At ito ay nagturo papunta riyan. Yan. So ano bang meron dyan?
Meron pang katabi siyang malaking bato, no? So, pwedeng ang bato na ito, pwedeng meron din yan. Merong laman, lalo na itong dito, parang ulo ng tao yan. Parang ito yung baba, ilong, tsaka mata. Ayan. Dahil nakaumbok, pwedeng yan yung tinuro nito, ito. So, check nyo itong bato na ito, mga ka-TH. Ngayon, ito'y distant pointer marker ito. Magkarugtong tong dalawa eh. Nabasag lang tong dito, nabiyak. Baka merong umano dito. Minaso siguro ito. O sadyang tinipak para gawing palatandaan. Okay, meron siyang, itong mga butas dito, mga natural holes na ito. So itong square lang talaga ang man-made. Baka itong heart ganun din. Merong heart dito at ito. Kasi malalim siya. So unang prospect natin dito ay itong bato na ito siya. Ito yung umumbok dyan. Pangalawa nito ay pwede kasing baliktad ito. Kapag ito'y nakaturo sa dagat or sa gitna ng river, ay wala na dyan. Kapag gitna na ng river, mahirap na yan. Kahit hapon, pagbalik dyan, mahirapan sila. Kaya hindi nila nilagay dyan. Katulad nung unang example natin, ito, nilagay ba dyan sa river? Wala. Dito lang sa ibabaw ng bato. Kaya dito ay pwedeng ito yon sa ibabaw. At ang pangalawa ay go reverse tayo. Reverse tayo, dito tayo papunta. Pero malayo yan. Kapag ganyan ay nagtuturo yan ng mataas. Kasi silanting yung bato, so paakyat. Ibig sabihin niya, aakyat tayo dyan sa bundok. At i-check nyo kung anong tinuturo niya dyan. Kapag mayroong tinuro na malaking bato, ayun na yun. Basta distansya niyan, mag-umpisa yan sa 100 to 200 meters. Ito ang mga distant pointer marker. Okay, so tingnan nyo na lang sa unahan kung anong tinuro dyan. Align nyo lang ang sight nyo. Dito sa dulo, papunta roon. Ngayon, tingnan natin itong pangalawa. Ito'y classic pagong marker. Sa ganitong classic pagong marker, kapag meron siyang butas sa likod, merong tuldok dyan, mababaw lang. Pero kapag malalim ito, ang butas kapag umabot ng 1 inch to 2 inches, so 1 to 2 inches, yan ay mga legit na butas na ibig sabihin treasure inside the rock, sa loob ng bato ang treasure. Okay, tingnan muna natin kung may laman ba tong bato na ito. Classic turtle shape rock. Meron siyang C, merong dot. So itong C ay pwedeng ito. Ang C nagsasabi na treasure in the rock. Kapag labas ang kanyang dot, treasure beside the rock or sa likod sa bato. Kapag sa loob ng C, ganyan, nasa loob ng bato. Okay, so una nito, dahil narito ang C, nagsabi na mayroong treasure in the rock. Wala namang ibang bato dyan, kundi ito lang. So sa tingin ko, ito kaagad ang aking ayan nakaumbok, nakaganyan. Pwedeng may laman niya na 2 barita na maliit. Katulad ng example natin kanina. So ito, basagin nyo. Pukpukin nyo rin ang puwitan yan. Baka mabutas. So yan ang ating unang gawin. Ito ang tirahin. Yang nakaumbok dyan. Meron palang circle, ito. So kapag legit na circle marker ito, ibig sabihin treasure on the spot. Dito talaga yan sa bato.
Katulad ng example natin kanina, nasa bato lang talaga ang dalawang gold bars. So ito dahil merong bilog, treasure on the spot yan, pwedeng sa loob ng bato. Ayan, kung wala sa loob ng bato, kung wala dito sa inside ng bato, ay nasa under niya. Kaya kunin nyo ang bato, igulong nyo yan at tukain ng baba. Ito ang pangalawa. 2 meters lang yan. Kapag ganyan na pinatong yung bato, mababaw lang yan. At hindi naman yan bunker, yan ay giveaway. Okay, pangatlong pag-analyze nito ay ang kanyang ulo. Ang ulo dapat ng turtle ay nakatingin yan kung saan naroon ang item. Okay, ngayon dahil napansin nyo, nakatingin siya sa malayo, ayun, oh. At ang bundok ay downhill, di ba? So ito yung nakaturo kahit wala ko dyan. Dahil pagong ang ginamit nila, sigurado sa baba nito, dito banda sa baba, ay merong creek. Sa foothill, sa baba ng bundok. Yan ang tinitingnan nito. Malayo yan, distant marker din ito. Kaya tingnan nyo doon sa baba kung merong creek. Kasi ang turtle ay amphibian. Ang amphibian nakatira sa lupa at tubig. Kaya dyan sa gilid ng creek, nakalagay ang item kapag turtle. So tingnan nyo. Dyan sa creek, kapag may makita kayo sa baba, sa pinakababa dyan sa foothill, naroon sa creek. At ang tinuro nitong turtle ay isang malaking bato rin doon na mayroong marka, at ang bato na yun ang final marker to treasures. Okay, so yan lang aking pag-analyze sa inyong mga distant markers na maganda, legit. Okay, good luck sa inyong lahat mga katiyats. Ako'y magpaalam na hanggang sa muli.